Pag nawala ako, masakit kay Kong yun, syempre. Huwag kayo iiyak. Ang laki! Hi mga babies! So ngayon, nandito na naman kami sa isang episode. Na-video ko na to kasi nagpa-medical na kami dati dahil sa nagkumuha na kami insurance. So ngayon, may kinukuha na naman kami. So kailangan na naman. So nakakalibre rin kami ng check-up. Libreng tusok. Libreng tusok. Kasi ano to di ba? Libre to pag kumuha ka insurance. Kasama na yung ano. Diyos ko po, ganito karami. Opo. Hindi pa ako mahimatay dyan. Sorry. Ang daming test. Na-test na yung stress. Talagang parang ayaw akong pumasalit. 10 to 12 hours ang fasting. Butong. Ah! Maliit lang po ay hindi naman natin to mababaw lang siya yung age. Ang tagal ko na kasi hindi nakukuhaan. Kaya medyo nanumbalik yung takot ko. Oo, maganda naman po yun. Sa unang ano lang. Ang laki! Parang nangihina. Okay. So, magkano ba ang pinakamaliit na para empleyado ka, pinakamaliit na pwede mong makuha ang insurance, yung monthly mo na babayaran? 1,000 per month. Oh, may 1,000 per month. Kasi mahilig talaga ako kumuha. Meron na akong kinukuha yung ganyan, mga 1,000 per month. Kauna-unahan kong insurance, 19 years old ako. 19 or 18. Basta ganun. Nagkaroon ako ng onting income noon. Oo, tapos sobrang mura kasi ang bata ko. Yun nga yung sinasabi ko na habang bata ka, napakagandang kumuha. Kasi ang laki ng coverage pa niya. Medyo maliit pa yung binabayaran. 28 years old ako, 32, medyo mahal na nga eh. Diba? Medyo. 18, 19, 20 yan, mga best na kunin yan. Pero mas ma-appreciate mo kasing kumuha ng insurance kapag may anak ka ni. Pag dalaga ka pa, medyo parang gastos siya. Pero pag kapag may anak ka na doon. Na-survive yung 5 tubes. Na-survive. Pag meron ka ng pamilya, saka mo marirealize na mas kailangan mo ng insurance. Pero habang bagets ka pa, kumuha ka na. Kasi pag nagkaanak ka, pwede naman yun ang gamitin mo sa anak mo. Ganda kaya ng insurance kong, imagine, pag namatay ako, buhay kayo ng anak ko, wala kang problema. Ang insurance namin, nakapangalan kay Kidlat at sa ibang family member. Ngayon lang kami nagkaroon ng insurance ni Kong na nakapangalan sa aming dalawa. So, ito yung insurance na yon. So, pag nategi boom boom ako, si Kong ang beneficiary. Pag naman na siyang nategi boom boom ako, pang-siyam ko na ata tong insurance, pero unang insurance na nakapangalan kay Kong, ganun din si Kong. So, sabi ko, kumuha na tayo, at least, hindi magulo, kanya-kanya ng nakapangalan. So, ito, same kami ng amount ng binabayaran kada taon, pero ang coverage, mas malaki yung akin kasi mas bata ako. Tapos siya, mas matanda, lalaki pa. Pinakamaganda kasi dyan, yung secured ka na pakiramdam na pag nawala ako, masakit kay Kong yun, syempre. Pero mapalitan mo man lang yung sakit ng kaunting assurance na yung anak namin, parang katuwang pa rin niya akong magbabayad nung hanggang college. Alam mo yung ganun pakiramdam. Kasi pag namatay ka, hindi ka lang naman basta nawala eh. Merong calculation ka na provide sa bahay na mawawala. Let's say for example, kumikita ka ng 100,000. So yung 100,000 na yun, pag alimbawa lang, sabihin natin kumikita ka ng 10,000 pa lang kada buwan. So yung napoprovide mo na yun sa family, 10,000 times 12 is 120,000 every year. Times mo sa 10 years, that's mga kulang more or less 1.2 million. Nasa 1.2 million for the next 10 years pag namatay ka at the age of 30. So yun yung perang mawawala na Sa supposedly pamilya mo. provide mo. Imagine mo, tumasahod mo, na-promote ka or anything, mga ganun. Ang laki ng nagkaroon ka ng business pa pala in the future. Malaki yung supposedly provide mo sa family mo na mawawala. So, nag-post na ako nito dati. At ang daming comment na may mapera ka kasi, malaki kasi budget mo, may pang-extra money lang yan. So, ang gusto ko sabihin, hindi siya pang extra money. Dapat kasama mo siya sa iba budget mo. Kasi na ganun kahalaga tong insurance. Swiss Kong, mayroon siyang 1,000 kada buwan. Kung sa 1,000 nung nagtatrabaho ko, mas malaki pa yung ino-online shopping ko. Sa insurance ko, iba-iba ang purpose. So, meron pang debt lang, may pang with investment. Yung after 20 years, tataas ang presyo. Meron naman na for critical illness. Meron na for tax, pang bahay. Kasi bumili kami ng pag bumibili ka ng lupa, kailangan mo ng insurance para sa binibili mong lupa. Kung mga magulo pa yung explanation ko, try nyo talagang kumausap sa mga financial advisor. Talagang maliliwanagan talaga kayo. So yun, galing na kay Pat, may 400 pesos na health card. Sa life insurance naman, may minimum ng 1,000 pesos.
ba, sir? So guys, tapos na, hintayin na lang natin kung approve. Pero sana approve yan kasi lahat ng insurance ko na-approve, no? East-West, baka naman. Kapag kunwari lang na hindi ma-approve, kunwari, kung hindi ma-approve, yung binayad namin, ibabalik naman sa amin. Walang labis, Walang labis, walang kulang. Yes. So, ganun siya, guys. Pero, kunwari, hindi pa natin alam yung result, na tegi boom boom. Di ba, insured yun? Yes. Oh, insured yun. May So, interim insurance. yeah. So, guys, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you po. Ang laki!